Hi Renovators, again welcome to my page. So just check for the Facebook page and also my YouTube channel. So for this episode guys, Renovation Materials 101 episode number 7. So I will just discuss all about furniture. So let's go. For today's topic, I will just discuss all about furniture. So, some of our clients naman kasi is they requested na include sa proposal yung mga furniture na gagawin namin. Especially yung mga furniture para sa condominium unit na projects namin. So, for today, I will just give some free tips on about furniture for your condominium unit or house. So, for tip number 1, so, ask your contractor or kung meron kayong interior designer at may budget naman kayo for a furniture layout. So, what is furniture layout nga baka mo? So, ang furniture layout naman is ito yung magiging position ng mga furniture nyo sa condominium nyo or house nyo. So, habang nagre-renovate kayo, maganda na may furniture layout. So, para ma-fit or matansya nyo yung mga furniture na ilalagay nyo at the same time yung mga layout para sa mga furniture. So habang nag-renovate kayo, maganda na may furniture layout para ma-fit or matansya nyo ang magiging size ng mga furniture na ilalagay nyo sa condominium unit nyo or sa house at a certain special area or area na paglalagay nyo ng furniture. So at least kasi mahirap naman na makabili na kayo napal ng furniture masikip pala or hindi pala kasya dun sa condominium unit nyo or certain area ng house nyo. So at least mas maganda na yung planado. So yun yung tinatawag na furniture layout. So mostly alam naman to ng mga contractor nyo or interior designer. So tip number 2 naman, kung may interior designer kayo, mas maganda ask them also kung ano yung mga colors ng mga furniture na malapit sa wall paints na mapili nyo kasi mas aesthetics tignan kahit papano pag malapit sa wall paints nyo yung mga furniture na ilalagay nyo. So ngayon kung wala naman kayong interior designer at medyo yung budget is tama, check also Google or Pinterest or go and join Homebodies sa Facebook group. So, they share furniture and all about home improvement naman. So, kahit paano makakaroon kayo ng ideas. Of course, yun nga sinasabi ko, check the furniture na babagay sa mga wall paints nyo. Kumbaga is kahit paano is self-analysis and self-study siya. Pero suggest ko, lighter colors and medyo matching sa mga wall paints nyo pa rin talaga. Tip number 3, always check the dimension of the furniture or bibilhin. You can ask the store or supplier for a measuring tape. Ito yung hawak ko. So, ito yung measuring tape. So, mostly, mas maganda na may masukat nyo yung furniture na bibilhin nyo dun sa store. Or at the same time, makakuha kayo ng parang specifications ng dimensions especially ng furniture. So, tip number 4 naman, kapag during renovation or construction ng house, always ask your contractor before buying your furniture. And you can also nicely, if pwede sila magsukat, base dun sa furniture nyo na bibilhin. At the same time, pwede rin naman kayo magbase sa plans na available nyo kung fit yung furniture na bibilhin nyo dun sa plano nyo. So, yun. Always remember na para hindi sayang yung budget nyo sa pagbili ng furniture na laging magsukat and also ask and also always clarify for verifications especially sa contractor nyo or interior designers. So, kasi mas maganda pa rin talaga na sure kayo sa pagbili nyo ng furniture at hindi masayang yung effort nyo at the same time yung budget nyo. So, ayun renovators, hopefully makatulong itong konting tips about furnitures. Bye!